Okay, mapagpalang araw po. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Dahil mainit po pa no, nagreklamo siya, mainit daw po. Kahit na mayroong ventilador. Ay, meron siyang ventilador dyan, no? Nakatapat sa kanya. Pero nakakadama pa siya ng init. Ganun talaga mainit po ang panahon. No? Okay. Sige, happy Lord's Day po sa lahat. Tayo po nandito tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Ito po siya para makita niyo po. Naka-higa. Yan. Kasi po may karamdaman siya. At hindi siya nakakatayo dahil po yung buto niya sa bewang. Yun po pala yung nagkaroon ng problema, sabi ng kanyang anak. Akala ko nung araw na-stroke siya, hindi pala. Yung dito sa likod niya, yung buto. Alam niyo, pagka matanda ka na, yan din mahirap sa matanda po Meron akong binabible study na matanda. Inopera na nga dito sa balakang. Kahit na-opera po, nilagyan nila ng stainless. Wala rin. Hindi rin siya nakakatayo. Upo lang. Buwat-buwat pa. Ibig sabihin, pagka may edad ka na, talagang sadyang mahirap talaga. Kasi po, ang bata, malakas. Yan pababa. Pag tumatanda, humihina po ang ating buhok pangangatawan. Kagaya ko, dahil senior na rin po ako, nakakaramdam na rin ako ng kabigatan ng aking mga tuhod naman. Dahil medyo malusog ako, mabigat ang katawan ko. Ang nagkakarga, yung tuhod. Kaya yung pag-upo mo, pag matagal ka nakaupo, pagtatayo, ang hirap. Dahil po sa tuhod. Yan po ang mostly common na sakit ng mga matatanda. Yung tuhod. Kaya mabigat ka, hindi ka mabigat. Yung tuhod. Kasi nga po, yung tuhod ang nagdadala sa ating buong katawan. Kaya ingat po kayo, lagi tayong magdadasal. Hingin sa Diyos na anuman niyang kabigatan ng buhay ninyo, lagi niyo pong ipagkatiwala sa Diyos. Para yan naman po ang gusto ng Diyos. Kung anuman yung kabigatan na dinaranas natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. So mag-aral po tayo ng Biblia. Pero bago tayo mag-aral, lalapit muna tayo sa isang panalangin sa Diyos upang siyang papatnubay sa bawat isa sa atin na nanonood, nakikinig ng video nito. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan ng damdamin ng bawat isa upang aming lubusan maunawaan, paginabangan ang iyong turo't aral ayon sa kasulatan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ay batayan. Batayan ng pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Hindi po kung ano man. Pag nagganap ka patungkol sa Diyos, isa lang may re-recommenda sa atin, ang Biblia. So ang Biblia ang pinaka-the best na pwede natin magamit pagdating sa salita ng Diyos. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Ayon po sa libro ng San Lucas 4:17. O simulan na po sa 16. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumapasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias.
Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa lahat at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyan kaluwagan ng sinisil. 19. At ipahayag ang pagliligtas ng Panginoon. Yan. 20. Nilulod niya ang kasulatan at natapos si Sauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga. Yan. Ugali pala ng ating Panginoong Yesus noon sa kanyang panahon ng kanyang ministeryo. Pag-araw ng Lord's Day kung tawagin, nagbabasa pala siya ng Biblia. Binabasa niya sa loob ng sinagoga kasi nung panahon po nilang yon, lagi po ang mga tao sa sinagoga. Kaya kahit maging ang mga apostol noon, pumapasok sa sinagoga upang mangaral sila. Ganyan po ang ginagawa ng Panginoong Yesus sa loob ng 3 taon. Kasi 3 taon siya nangaral dito sa lupa bago siya sinintensyahan mamatay sa krus. Ano nakalagay dito? Tignan niyo po ha. 16 basahin ko. Lucas 4:16. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang kinalakan, gaya ng kanyang kinaugalian. Kinaugalian niya. Ano yon? Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Yan. O, araw ng Sabat. Siya'y pumapasok upang magdala ng salita ng Diyos sa mga tao. At nagkataon, ang ibinigay sa kanya, yung ula. Yung ula patungkol sa kanya. Yung binasa ni Jesus, yun po yung ula sa kanya. Sa Isayas. Kita nyo po, ula po sa kanya yan. Yung sinabi niya, ano ba sabi niya rito? Ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon yan. Sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo si Jesus ng Diyos. Ang tinutukoy po sa libro ng Isaias na kanyang binabasa, siya mismo ang tinutukoy. Siya mismo ang tinutukoy. Tingnan niyo po sa 21. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Napakaliwanag, natupad. Natupad. Ang tagal na yung mula na yon. Kung ilang taon po, dahan taon na nakalipas. At nung araw na yon, sinabi niya sa tao, natupad na yan. Ito ngayon yan, sabi niya. Kaya mismo ang Panginoong Yesus po ay bumabasa ng kasulatan. Kanya lang ang kasulatan, hindi ganito. Nakabilot yung ginaganon. Rolyo. Yan, ganyan noon po ang kasulatan sa kanila. Tingnan nyo, balikan natin ha. Pagkatapos niya pong basahin yung rolyo ng sulat, anong sabi niya? Nilulod niya ang kasulatan matapos isauli sa tagapaglingkod. Siya nahupo. Nilulod. Dinilot. Dirol. Then, isinoli doon sa nangangasiwa ng sinagoga. Kaya sa panahon natin, tayo gumagamit din tayo, pero hindi na natin yung nilululon. Ganito na siya. Bookbind kung tawagin. Bookbind ang tawag dyan. Noon hindi nakalulong pa yun Sa panahon nila yun.
Kaya mapalad sila. Nang panahon na yung binasa ni Jesus yung hula sa kanya. Ano ang hula sa kanya? Sa 18, sumasagin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga duka mabuting balita o salita ng Diyos. Sinugod niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Kita niyo po. Nagganon. Sandali. Yeah. Ipangaral sa mga bulag na sila'y makakita. Kita niyo? Yung bulag makakakita. Kaya marami mga bulag noon, pinagaling ni Jesus, nakakita sila. Pero yung ibang bulag na sinasabi sa Biblia, spiritual blind po sila. Hindi sila bulag literal sa mata. Bulag sila sa salita ng Diyos. Bulag sila sa salita ng Diyos. Upang bigyan kaluwagan ang mga sinisihin at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, kailan yun? Dito sa 2 Korinto, sa panahon ni Apostol Pablo naman, ang sabi po ay ganito. Basahin natin. Yung pagliligtas ng Diyos, ganito. 2 Korinto 6:1-2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinapamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinigay sa atin ng Diyos. 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas. The moment na makinig ka ng salita ng Diyos, the moment na marinig mo ang pangaral sa salita ng Diyos, yan ay panahon ng pagliligtas ng Diyos, kaibigan. Ganyan po ang pagliligtas ng Diyos. Merong nangangaral, merong nakikinig, pero kailangan yung aral yung tama. Pero pag mali, hindi tama yun. Ano yung mali? Sasabihin mo, si Yesu Kristo, tao yan, hindi kailanman naging Diyos yan. Mali yan. Dahil walang ganyan nakasulat sa Biblia. Kahit may mga aral, kung ganyan ang aral na dala, layasan mo, kaibigan. Eh, bakit ko sinabi? Wala nga sa Biblia yan eh. O hanapan nyo ng talata ng Biblia yan, kung meron sila may lulutang. Wala. Sa Biblia po, si Jesus tinatawag na Diyos. Halimbawa, si Tomas na lang. Isa sa 12 apostol. Tingnan ninyo si Tomas. Oh. Ganito po nakasulat. Sa 1 chapter 20. Ito, kay Tomas. Sa 1:20-24, ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, wala noon nang dumating si Jesus. 25, kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Tinutukoy niya si Jesus. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko makita ang butas ng kanyang pako sa kanyang mga kamay at may suot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko may pasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 26, makalipas ang 8 araw, muling nagkatipo sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27, Amen. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking mga tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba, Tomas?
sapagkat nakita mo ako, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Amen. Kita nyo? Si Tomas no, kasama na nila. Na sinabi ng mga apostol sa kanya, nakita namin, ay, hindi ako naniniwala dyan. Kita nyo? Kaya nga tinagurian siyang maduda. Thomas the doubter. Kaya sabi ni Jesus, Tomas, huwag kang magduda. Maniwala ka. Ano sagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Kita nyo? Si Jesus pala, Panginoon at Diyos. Ayaw kay Tomas. Tapos sasabihin nyo, hindi siya Diyos, kundi tao. Yung ganyang aral, dapat layasan nyo ang simbahan na yan. Kasi nagloloko-lokohan yan. Niloloko ang lahat ng mga tao. Sasabihin mong hindi Diyos si Jesus. Eh kung tao si Jesus, lalabas, tao rin yung kanyang ama sa langit. Eto, sino yung ama niya sa langit? Eto, nung tumingala siya sa langit. O, ano sabi niya? Juan 17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay nito, siya tumingala sa langit. At kanyang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya. Kita niyo? Tumingala sa langit, tinawag niya ang Diyos Ama. Amen. Yung bang ama, tao yun? Kasi pinipilit ninyo na si Jesus tao. Eh di lalabas ang kanyang ama na nasa langit, tao rin. O, sa kayo makakakita ang sinabi, alam nyo, common sense lang po, ang Biblia po, ito, karami basahin yung lahat. Hindi yung isang piraso, 2 piraso, at talata, chapter and verse lang. Huwag ganon, kaibigan. Matuto kayong magbasa talaga ng totoo. Yung tamang aral, yun po ang parahan ng Diyos para tayo tawagin sa kaligtasan. Amen. Pero yung nangangaral, magsa si Jesus, tao, hindi Diyos. Hindi po kaligtasan ang dala niyan, panluloko. Eh, bakit sinabi ko panluloko? Yan gusto niya talata, 2 lang, 3. Bakit yung Biblia mo, 2-3 talata lang ang meron? Ito, ang dami Tapos mamimili ka, 3 talata lang. Bubulayin mo yung mga tao. Maawa kayo. Kung kayo mga hututo sa inyong mga reliyon, huwag nyo na pong idamay yung mga tao. Huwag nyo na silang idamay. Maawa naman kayo. Kayo na nga mga impyerno, huwag na kayo magtangay pa ng iba para mapunta sa impyerno. Tatandaan po ninyo yan. Ang Biblia po, napakagandang basahin, kumpleto po rikados. Walang labis, walang kulang. Amen. Kung ano po yung gusto nyo matutunan, andyan po lahat sa Biblia. Walang sinasabi ko nga po sa inyo, magtsaga lang kayo magbasa. Mahirap sa inyo, nagiginig lang kasi kayo eh. Ito sabi ng Panginoong Yesus, ito babala ito. Sa mga nagtuturong si Yesus hindi Diyos kundi tao. Babala sa inyo ito. Ito. Mateo 15:14, sabi ni Jesus, hayaan ninyo sila. Sino yun? Nagtuturo si Jesus hindi Diyos. Hayaan nyo sila, sabi niya. Sila yung mga bulag. Mga bulag sila. Nangangaral pero bulag pala sila. Bulag sila sa espiritu. Hindi nila nakikita yung liwanag ng harang ng Diyos. Yung katotohanan ng tungkol kay Jesus, hindi nila makita yan. Kasi nga, binulag sila ni Satanas, si 2 Korinto 4:4. Kaya hindi sila sumampalataya kay Jesus, binulag sila ni Satanas na hari ng mga mandaraya, hari ng mga sinungaling, hari ng mga loko-loko. Naloko na kayo, huwag nyo nang idamay yung kapwa-tao nyo. Sarili ninyo na lang yung pagkaloko nyo. O kaya, layasan ninyo ang inyong reliyon na ganyan. Tuloy natin sabi ni Jesus, hayaan ninyo sila yung mga bulag na tagahakay. O tagahakay pa pala.
At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, mauulog sila sa hukay. Yun pala. Kapag pala pinaniwalaan mo, yung mga bulag na naghahakay, kapwa ka pala mauulog. May impyerno na sila, pati ikaw may impyerno, kaibigan. Yung hukay, impyerno yun. Kaya pag meron po nangangaras yung wala po sa Biblia, layasan nyo na. O kaya pagtabuyan ninyo. Hindi naman po masama yan. Hindi pagtabuyan sila. Ako pinagtatabuyan ko yan. Lagi kong katwiran, basta nasa Biblia, walang problema. Pero kung minsan, sumusobra na. Wala na sa Biblia. Kaya minsan, meron kong pinalayas nun eh. Malis ka nga rito. Literal, lumayas siya. Lumayas siya. Bakit? Hindi nga totoo ang tinuturo niya. Kaya mag-ingat lang po kayo, ano? Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ingat lang kayo. Pag yung nangangaral, hindi po naka-Biblia, palayasin ninyo. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, at tinuruan mo kami sa tamang aral. Amen. Salamat po sa ngalan ni Jesus. And Amen. dito po sa tahanan ni Nanay Tali. Minsan pa, Barangay 104. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sige, tignan natin si Nanay Tali. Ayan. Nanay Tali. Hindi na po katayo. Ba't di ka makatayo, Nanay Tali? Pag walang alalay, sabi ko sa kanina sa anak ko, iupo mo naman ako. Paano yan? Iupo kita. Ano sa kundi? Walang ano sa'yo pagka gusto mo mahiga. Tama nga naman. May upo ka niyan, pero sinong mag-aalala sa'yo? Pag gusto mo nang umiga, wala rin. Yan. Sige po, ano, hanggang dito na lamang. Sana po may naiwas sa inyo, no? God bless us all po. Bye.